Ito na pala mga ka-backyard yung update natin sa ating mga inahin na native pig na pinasumpitan na natin. So ayan na. Ito ay 1.5 months na buntis na, pero ayan o. Laki ng tiyan niya. Tapos ito naman 2 months na siyang buntis. So by the month of August yung kanyang due date. So ayan, medyo ano na yung tiyan niya. Malaki na din. Ayan o. So hindi pa natin napagawa ng isa pang ipitan. Kasi lilipat natin yung isa dyan. Dito. Pag nagawa ng ipitan dyan. Para pag umanak sila, hindi mahirap magpaanak. So sakto yung mga magiging bake nito mga ka-backyard pang November tsaka December. Pang lechonin size. Yung mga matitira nating mga lalaki na biik, yun yung ibebenta natin as lechonin. So sana naman ay tumaas na ang bilihan yan ng baboy, lalo na malapit na mag bare months ulit. So yan, meron tayo ditong pambenta ng bare months, yung mga magiging biik nila. So sa mga nagtatanong pala mga ka-backyard kung magkano bentahan ko ng biik, ang bentahan ko po ng biik is 4,000 po isa. 50 days 50 days old po yung release ko ng biik. So ang bentahan ko is 4,000 sa babae. Pag sa lalaki naman yung mga kapon, nasa 3,500 yung bentahan ko. So last month yung mga pinagbentahan ko ng mga anak nitong baboy natin, bali 26,000 lahat yung napagbentahan ko sa kanila. So 8 heads yun na biik. So nasa 26,000 yung pinagbentahan natin. Yung expenses naman natin sa biik mga ka-backyard, yung pagkain nila, nasa 4,000 to 5,000 kasama na yung mga vitamins tsaka yung pampurga, pati yung tinurok natin na iron. So ayun, yun lang yung expenses sa biik. Sa inahin naman is hindi ko na kinompute dahil ginagamit pa naman natin yung inahin, kaya hindi ko sinama sa compute. Pero kung kukumputin natin simula pagbili ng inahin natin hanggang sa makaanak sila, lugi pa mga ka-backyard, hindi pa nabalik yung puhunan. Kasi yung ginastos ko simula pagbili sa mga inahin natin hanggang sa makaanak sila is nasa 20,000 mahigit. So ang napagbentahan lang natin is 26,000. So lugi pa tayo. So ayan mga ka-backyard, sana makabawi tayo ngayon sa pangalawang panganganak nila. So mapapaanak pa naman natin itong mga ka-backyard hanggang 4 to 5 times. Tapos palit na tayo ng inahin nun. So ganun. Hindi agad-agad natin mababawi yung pinampuhunan natin dito sa unang panganganak pa lang nila. Kasi marami tayong ginastos mga ka-backyard, tulad ng pagpagawa ng ipitan yan, paggawa ng mga kulungan, yung mga expenses natin yan, pati yung bubong. So ang hindi lang natin ginastusan is itong kulungan na to, kasi meron na to dito. Pero yung bubong, pinalitan natin yan, trinases lahat. Tapos itong mga divider na ginawa natin, itong ipitan. Tapos yung expenses nila sa pagkain, syempre halos 1 taon din bago mo mapaanak. So ayan. So sa unang panganak talaga is tabla-tabla lang. Sa pangalawa tayo babawi mga ka-backyard, hanggang sa umanak pa sila ng umanak. So doon na tayo babawi talaga.
Sa mga gustong mag-alaga ng ganito, kailangan ng mahabang pasensya, lalo na kung magsisimula tayo sa biik tapos gagawin nating inahin. Sobrang tagal ng process niyan. Kasi mag-aantay ka muna ng 8 months bago mo pasampahan. Tapos pag nabuntis, mag-aantay ka ng almost 4 months bago umanak. Tapos syempre hindi mo pa naman agad mabebenta yun. So palalakihin mo pa sila ng hanggang mawalay, almost 2 months. So ayun, halos sa 1.5 taon bago ka makabenta ng biik pag nagsimula ka sa pag-aalaga ng biik. Pero kung inahin naman na bibilihin mo, mas okay. Kaya lang syempre yung presyo ng inahin is mahal compare dun sa bibiliin mo siya ng biik. Pero mas maganda lang pag inahin na binili mo, kasi ilang months na lang ang hihintayin mo, anak na. Unlike sa palalakihin mo pa sila simula biik hanggang sa maging inahin, sobrang tagal ng process. So yun lang ang advantage. Wag bumili ka ng inahin na mas mabilis ka nang magpapaanak, kaso maglalabas ka ng malaking kapital. Unlike sa biik mong bibilhin, maliit lang na kapital kailangan mo, kaya lang may katagalan. So ano lang dito talaga, tiyagaan lang. Pag pumasok ka sa pag-aalaga ng hayop, talagang tiyagaan lang dito. So ayun lang mga kabakyard yung update ko ngayon, and update ko rin kayo niyan after kung malapit na sila mga anak. So yan.